Ayun guys, so naputol yung usapan natin kanina. So nakatulog na si baby. Um, Ito first time ko kasi mag-vlog-vlog. So yun na, yung shortcut ng story namin dun sa medical condition ko tsaka sa pregnancy journey. Talaga magagaling na doktor at tsaka sa pinaka-best hospital kami na-admit ni baby, Westmate. So yun yung mga pinakabatikang doktor dito sa Sydney according sa mga ibang doctors. Kasi galing kami sa Blue Mountains na hospital, Katumba. Tapos na-move kami sa Nepean. Tapos na-move kami sa Westmate. So tatlong hospital. So far, magagaling lahat yung doktor nila, na-save nila kami ni baby. So ngayon, since 2023 July, yun yung journey namin sa pakikipaglaban sa health namin at sa buhay namin ng anak ko. Survive naman kami at thanks God, no? So hindi pa namin time at salamat kami sa lahat ng prayers ng mga friends namin, family, na lahat ng talagang pumunta, tumulong sa amin. Ang good thing lang din sa government dito ng Australia is talagang inaano nila kami. Nagamatter sa kanila yung buhay ng tao. So, hindi mo kailangan magbayad agad. Paunti-unti, pwede kang magbayad, ganun. So, nakauwi kami kahit hindi naman kami fully paid, which is very good sa ano nila, sa system nila dito, medical system. Yung treatment ko, radiation tsaka chemo, natapos din yun nung November hanggang December 2023. So after that, hindi na ako bumalik ng work. So nagpahinga ako 2024 last year hanggang ngayon. Mga 1 year din sobra akong nagpahinga. So noong mga December 2024, parang na-burnout na din ako. Iniisip ko na ano bang dapat kong gawin. Kasi it's really hard to be a stay-home mom. Alam mo yun, yung galing ka sa mga bakbakan sa kitchen, 10 to 12 hours shift a day. Ganon. Yung talagang a la carte ang mga orderan, mga ganyan. Kasi nag-work din ako dati sa Filipino restaurant. Marami ako napagdaanan guys. Dumaan muna ako sa yung work placement lang, yung kailangan mong, parang OJT sa atin sa Pilipinas. Mag-OJT kay free naman yun siya. So mabait naman yung employer ko that time. Kasi may pa-free naman siyang binibigay ng mga food. Kasi pag OJT ka, it depends of the employer kung gusto ka labigyan ng pera, kung sasahudan ka nila or hindi. Kasi ikaw kasi yung nangangailangan sa kanila. Kasi need namin yun para sa aming, parang kaming, nakalimutan ko yung tawag, yung parang book na kung saan isusulat mo doon yung oras, kung ano yung ginagawa mo, o ganyan siya. Sa commercial cookery yun. Tapos pipirmahan nila, paano ba kayo nagpiprep, paano ba kayo nag-preserve ng mga pagkain, ganyan. Paano ba yung kalinisan ng kitchen. Basta meron siyang journal na gano'n na kailangan namin isubmit. Tapos yun naman ay naka-base sa standard din ng Australia, sa trade nila na ganyan. Yung part ito pa rin ng pag-aaral. Kasi yung course ko ganun. So yung part yun siya ng OJT. So ngayon, nung natapos na akong nag-OJT, yun, nag-apply na ako for kitchen hand, cook, ganyan, hanggang sa naging chef. Pero yun na nga, hindi ka pa mafu-fully chef dito na talagang iano ka nila hanggat hindi mo na ipapasa yung trade, Australia. Pero yung ibang employer naman, they doesn't matter for them na walang skills assessment. Kasi ang kailangan mo lang naman talaga ng skills assessment is for the visa. Dito kasi, pag once natapos ka na sa work mo, ay nasa school mo, I mean, okay na sa kanila yon. May experience ka, okay na sa kanila. Yung experience naman kasi guys, hindi basta-basta. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom, parang naghahanap ng karayom sa grabe yung taas pa ng competition dito kasi multicultural ang Sydney, Australia, ang alas lahat ng tao sa Australia gusto pumunta ng Sydney. Marami namang ibang mga city pero
Parang mas for me, hindi ko sure sa iba kung anong feeling nila. Basta for me, mas ano yung Sydney. Kasi ang bilis mo makahanap ng work dito. Iba-ibang work, hindi ka lang namimili. Pero mahirap maghanap ng work na related sa kung saan ka nagtapos, ganyan. At kailangan din ng mga referral. Akala ko sa Pinas na yung mga referral. Kailangan din yan dito. Kahit ano pang ganda ng resume mo, may time talaga na hindi napapansin kasi sa dami yung nag-a-apply. Mga Indeed, mga Seek, mga ganyan. Ang dami. So, kaya pag may referral, syempre shortcut ka na sa pila na nag-a-apply. So, may interview ka na agad. Ganon. Anyway, ayan, nagising na naman yung baby ko. Sana hindi siya magising talaga para pag umiyak, pupuntahan ko siya sa room. Pero pag hindi, patuloy tayo. Okay, parang hindi naman siya umiyak. So, okay lang. Ayun. So, continue. Basta yun na yun. Nawala ako guys, saglit lang. Okay, ayun na. Balik tayo dun sa sa skills assessment. So, hindi na ako nakapagpa-skills assessment. Buti na lang may experience yung asawa ko. Nag-swap kami. So, nung na-expire yung visa namin na 485, since nandito kami sa Blue Mountains, sa sushi restaurant naman siya nagtatrabaho, Japanese restaurant siya. Buti na lang yung kanyang boss is willing to sponsor. Pamahal siya sa boss niya, kaya talagang ginastosyan siya. So, kumuha siya ng training visa, naka-bridging pa kami. Meaning ng bridging, hinihintay pa yung result ng totoong visa. Hindi pa namin alam kung refuse or approve. Yun yung tawag nila sa bridging visa. Kasi, kung walang bridging visa, mai-illegal kami magstay dito sa Australia. One thing naman ang good sa kanila is pag nung nag-expire yung visa namin, 'di ba? Ewan ko lang kasi kung nung nagtrabaho kasi ako sa Middle East, pag expire ng visa mo, uwi ka talaga. 'Di ba? Dito kasi pag expire ng visa, tapos nandito ka naman lang sa Australia, nagsistay. I-ano ka lang, as long as nag-submit ka na ng requirements mo, nag-lodge ka na ng panibagong visa, at hindi mo pa alam kung anong result ng visa, pwede ka magstay dito. Yun yung bridging visa na magbibigay sa'yo, mag-allow sa'yo na magstay. Hindi yung katulad sa iba na kailangan mong umuwi, tapos sa Pinas ka na maghihintay ng result kung ano yung resulta ng visa mo. Tapos expire na yung visa mo, kailangan mo nang umuwi. Tapos saka ka na maghintay kung anong resulta. Dito kasi may bridging. So, pwede kang magstay pa rin habang hinihintay mo yung result. Kami, hindi namin alam kung anong magiging kapalaran namin since ang Australia, paiba-iba sila ng sa visa nila, requirements. So, at sa dami na nangyari, hindi na namin alam kung gugustuhin pa ba namin magstay dito o hindi. Pero kung ako lang, masaya naman ako na napunta kami dito sa journey namin. Okay na. Pero nakakamiss din talaga ang Pilipinas, alam niyo yun. Inisip ko nga mag-iipon lang talaga. Mag-iipon lang at much better pa rin na may sarili. Kasi dito lahat rent. Ito, nandito kami sa bahay na ganito. Pero rent lang naman, hindi naman sa amin ito. Ayoko naman mag-rent forever. Tapos kung bibili naman ng property dito, Diyos ko, ang mahal. 1 point something dollars, $300, wala ng 300 pa lang ngayon, 400, 500, $600. So, kasi bili ko ng property dito, balik ko na ng property sa Pilipinas. Ito yung first vlog ko guys. Sana na-entertain kayo sa aking kwentong buhay. Sa sunod magchikahan na naman tayo ulit. Chika-chika lang. Diary 101 ng isang estudyante na naging qualified chef naman dito. And temporary pa rin ang visa hanggang ngayon. At until now, hindi ko pa alam kung mag-PR or whatsoever. Kasi yung journey dito, kahit anong plan mo, swertihan din talaga kasi. Kahit anong plano mo. Katulad sa akin, bigla ako nagkasakit, ganyan. So,
Depende talaga kung ano yung plano sa'yo ni God. Naniniwala ako sa ganyan. So, minsan may dumarating na bagong opportunity 'pag may nagko-close door. As in malakas yung paniniwala ko sa ganyan, guys. So, 'wag lang tayo mawala ng pag-asa and think always positive. That's my motto in life. And if others can do, why can't I? Ganon yung aking mga mottos, guys. See ya! Thank you for watching. Bye!